Panalangin lang muna. Panginoong Diyos, ino-open naman na sa inyo ang third day ng camp. Lord, naka-third day na tayo. So Lord God, sino magsasabi? Planning now, pauwi na kami. Planning to pauwi na. God, maraming salamat po sa kabutihan, pagmamahal po ninyo. Thank you, Lord God, for this opportunity na we come together. Salamat po, O Diyos. Thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place, Lord God. Thank you for the next 1 hour, Lord God, of word. Help us, Lord, kung ano gagawin ito ng mabilisan, Panginoon, especially atrasado kami, Panginoon. Salamat po, Lord, for everything. Bless you. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Okay na ba yung mga to? Okay na drums mo, Daniela? Okay na lahat? Okay, sige. Okay na lahat? Sige. So, ibang ano naman, ano yan? Ibang venue naman tayo sa naranasan niya. So, meron tayong hall. Meron tayong open area doon. So, bago na naman. So, sino dito yung kahapon na nahirapan dito dahil kay sa station ni Ate Shi at sa station ni Ate Mariel. Ito yung dalawang station na mahirap eh. Okay? Yung dito sa Ate Mariel. So, ito, pamilya na sa inyo. So, dito yung tinatawag na open pavilion nila. Na pag hindi tayo doon sa function room, dito sila yung nakikita yung kasabay natin. Dito sila. Okay, so ngayon, dito naman tayo na may makakaranas nito. And I believe, hindi pa tapos sila sa gagawin sa araw na to. Okay. Okay. Alam ko wala pa tayong kape lahat, kahit ako. Okay. Kung sabi mo sa katabi mo, kapatid, gising! Ayan. Wala na. Yung mo, dali. Come on, number one. So this is what we're going to do. Okay. Gusto ko isigaw ng bawat, Erwin. Okay ka na ba? Yan. So, pag mo na sa akin tutok, iyan mo sa akin. Yan. Taas mo kasi hindi ko lang makikita. Okay, sa bawat isa, dito Merwin. Taas mo sa may side. Okay, gusto makita ng bawat isa. So, ibigay natin. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5. Alam niyo naman yung pangalan ninyo. Pag sinawag ko yung group ninyo, lakisigaw po yung groupings ninyo. Okay, Group 1. Ay, wala ba? Paano mo malalaman? By name. Okay, paano natin malalaman yung ano? Hindi ko alam yung pagkakaano eh. Kasi nga, hindi, sila mapapasigawin ko eh. Sige. Sige, pag sinigaw ko, pakian na lang, pagsigaw kayo. Okay, I'm calling the groundbreaker. Oh. Pathfinder! Hindi, sumigaw lang kayo. Mag-cheer nyo lang yung sarili nyo. Okay? Woohoo! Ganun. Okay. Ay, hindi. Okay. Thank you, Lord. Okay. Ano, pag sinigaw ko yung name ng group ninyo, hanggang mamaya sa mga susunod activity natin, ang gagawin nyo, I am a trailblazer. Sige nga, isigaw natin yun, sabihin mo, I am a trailblazer. I am a trailblazer. Okay. So let's call it. First, let's call the groundbreaker. Bakit si Kuya Brian lang? Paro lang. Okay, Kuya Brian. Sabay-sabay lang kayo. Pabira. Okay, isa pa. Okay. Pag ginawa pa si Kabay, wala na ako po. Ito-pitch pa ako kaya. Okay. Ulit. Ito na. Yung sigaw na walang palaban, sigaw na palaban. Groundbreaker! I am a groundbreaker. Pathfinder! Napakalumising. Okay. Okay. Torchbearer! Ayusin nyo naman. Torchbearer! Wala talaga yung energy. Okay. Okay. Forerunner! We are
yan ang sinabi ko. Sabi ko, I am. Yeah. Yan, ulit. Sabi yan yung we are. Okay, forerunner. I am a trailblazer. Vanguard. I am a trailblazer. Oh, sabihin mo sabay-sabay. Sabayin natin. Sabay-sabay natin sabihin. We are Trailblazer. 1, 2, 3. We are trailblazer. Yan. Sasabihin sa tabi mo, kapatid, gising. Gising ka na. Yan. Okay. Okay. So what we're going to do, sige. What we are going to do is, lahat ng upuan tanggalin. Yun. Ayan. Lahat ng upuan tanggalin. Tabi lang muna, tabi. Kahit tabi nyo lang muna. Sila lang ito gising. Okay. Can I call the worship team? Tapos kung wala sa gilid. May sinabi, walang rules, wala sa gilid. Ito ang ating praise and worship na medyo tayo kaya mag-isip ng konti. So tayo magpupuri sa Panginoon this morning, hindi ko na papatagalin. Okay. Ito ang ating praise and worship na pang morning dito. Sige. Okay. Sige tayo mag-worship sa Lord. Grabe, bilis ko na uminit dito sa lugar na. Holy Spirit, we welcome you right now. Sige. So, gitiyan mo yung katabi mo for the next 1 minute. Pasalamatan lang natin ng Panginoon. Okay, let's just give thanks. Okay, sige, let's give. Sige, Lord God, thank you, Jesus. Come on, everyone, pasalamatan natin ng Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord God. Thank you for everything. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Come on, everyone, pasalamatan lang natin, palakpakan lang natin ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin siya sa mga bagay na ginawa niya for this day, for this past 2 days. And talagang, iba lang talaga ang grabe, ang ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan. So Lord, we come before you today and as we acknowledge your presence sa kahalap po ninyo kay Panginoon, thank you Lord for everything. And Lord, nandito kami, lumalapit sa inyo. Thank you Holy Spirit for everything. You're amazing, you're awesome Lord God. Lord, atrasado kami ng oras, but God, we simply entrust these things to you Lord God. Salamat po Panginoon. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord God. Thank you Lord. Sige ba? Yan, okay. Sige, can-recall si Ate Ella dito sa stage. Dito na sa stage. Ay, patanggalin. Okay. Sige. Sige, so tayo mag-worship sa Lord. Ayan, may energy mo ba na?
Amen! So yan, gising na ba kayo? Hindi ko daw. Are we ready to worship the Lord? Amen! Come on, let's sing this. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of Jesus. Oh, once more. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of Jesus. Once more. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of Jesus. Oh, hallelujah. I'm free. Sin was staying on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. God, how can it be? I'm ransomed and risen. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I'm free. Sin was staying on me, and shame was running deep. Your love was still on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. God, how can it be? I'm ransomed and risen. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of Jesus. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of Jesus. Oh, hallelujah. Yan! Parang wala akong energy ng mga tao dito. Parang di naman na-wash. Di ba? Pwede bang ibigay natin yung energy natin sa Lord kasi last day na to eh. Pwede ba yan? Amen! Come on, can we clap our hands for the Lord as we sing the verse 2? Yan na! Come on! I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, once more, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of Jesus. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of. Pwede ba isa pa? I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood.
Okay, ngayon magkakalasbuto tayo. One arms forward, one arm sideward. Okay, one arms forward, one arm sideward. Sige, sige, okay. Yan, okay. So, tawagin ko sila Lian. Lian, nasan kayo? Yung mga barangay mong dancer. Saan yung dancer? Punta kayo dito, dali. Okay. Hindi ko alam kasi kung sino-sino nakakalam ng ano eh. Kung chorus. Ayan, ayan, ayan. Ano nga ating ano. Ayan. Ayaw. Yan, halika dito eh. Yan. Sila lang, sino ba yung nakakalam ng katang ito? Ano? Jeneline. Sila Hey, nga ha? Sila Gab daw. Yan, yung mga dancer. Asan yung dancer? Si Matt nandito eh. Okay, si Jaya. Okay. Okay. Ay, wala. Ayan, ayan, ayan. Ayun. So, silang dalawa lang. Okay. Sa inyo bang sumasayaw kanina? Dito kayo, nak. Dito kayo dito. Ha? Gab daw! Hindi ako nagtuturo sa'yo, ha? Okay, binibenta ka ni Matt. Oh, sige. Ready na tayo. Ayun, yan, Leo. Dito ka nga. Ikaw muna kay Matt. Yan. Okay, tawagin natin si Matt sa kasi Gab. Yan. Okay. Wala pa kayo naman natin mga dancers natin. Yan. Okay. Uy, tama yan. Dali. Ganito. Sige. So, sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sabi mo, kapatid. Sasayaw tayo para sa Lord. Yeah. Okay. So, let's do this for the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Come on, let's declare this. 'Cause He took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Once more. 'Cause you took away my shame, nailed it to the cross, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Once more. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Go. Oh, hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Come on, say this. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of Jesus. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah. And palapakan natin ang Panginoon. Thank you. Palapakan natin ang ating mga wonderful dancers for the Lord. Okay, so sino pa? So tawagin natin si Kuya Sai para ililig tayo sa panibag sa pang-worship. Come on everyone, let's declare the goodness of the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Wala akong narinig. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Matutuwa tayong pali na worship. Sige, let's continue to worship Jesus. Yan, nag-feedback na. Okay, sorry kasi hindi tayo nagkaroon ng chance na ano tayo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Come on, let's just worship the Lord. Kuya Lee, nasa ka? Okay. Ayan. Okay, sige, let's worship the Lord.
rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe you are more than enough for me. This is the day you made, so I rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Rise up like a river, overflowing, Holy Spirit, so let it pour out with no limit, overflowing, Holy Spirit, so let it rise up like a river, overflowing, Holy Spirit, so let
the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoong buhay. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Thank you for this day. You're amazing. You're awesome, Lord God, sa mga bagay na ginawa po niyo sa mga nakarang oras. And Lord, iniitas po namin ang mga natitirang oras sa inyo. And we're believing for a powerful move today. Thank you, Lord. We bless you. Thank you, Holy Spirit. And we declare in Jesus' name. Everyone says, Amen and Amen. Sige po. So tayo po'y kumuha ng mga upuan natin. Sige po, tayo po'y kumuha ng ating mga upuan. Ika pa tayo sa gitna. And we will have a very short message this morning. Hindi mainit, huwag masyadong dikit-dikit. Okay lang, kahit hindi dikit-dikit. Okay lang kahit tayo maximize natin yung space. Okay, wala nang tayo problema po dyan. Ayan. Darwin, may mga na. Yan, thank you. Kasi ka. Yan. Pero pantay-pantay, wala katabi si ate mo niya. Sino dito? Ako po. Ayaw. Okay. Wala namang paki-double check po ulit. Andito na po ba lahat? Okay. So, dala ba ninyo yung Bible niyo? Okay. Baka may nakaiwan ng Bible sa kwarto. Nako. Sige. So, dala na ninyo yung bandana ninyo. IDs. Okay, Bible, bandana, IDs. Kompleto po ba? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung teammate mo, kompleto ba? Okay, kompleto. Ayan, okay. I do thank God kasi nandun tayo sa functional, lalo na sa weather na meron tayo. Can I ask to close the lights na lang po para maka-lesson tayo kung pwede na. Thank you po. Lesson sa init. Kasi bilis uminit. Ito rin. Paano ba ito po tayo? Okay. Yan, i-gilid switch daw ng ilaw yun. Alam, ito sa gilid. Yan, sa ilit na yun. Okay, so, ipapawisan agad. Okay. Ayun na, yan yata, sa kasaksakan. Hindi ba switch yan? Yung may takip. Hindi, yung yan mismo. Ayun ba yan? Hindi ba? Wala. Ayun ba na? Sige. Okay. So, anyway. So, mamaya, during sa time ng ating break time, doon uli, mga worship team, mga kalalakihan. Hindi lang worship team, mga kalalakihan. Tulong tayo magbalik ng mga gamit sa functional. Okay? Tulungan tayo. Pero pwede, iwan muna natin yan dito during ng breakfast. Okay, o kaya siguro yun, mga panahon na yun. So parang ganun tayo, pabalik-balik tayo. Ganun talaga eh. Okay. So, isang bagay na gusto kong ituro before we have our breakfast is this. Meron sa Bible, can I ask, meron ba?
Yan, okay. Come on everyone, let's open our Bible sa New Testament. And I believe sa book ni Matthew yata. Matthew yata. Double check. But for the past few days, narinig natin ang iba't ibang klase ng trailblazer. I'm sorry, wala talaga akong PowerPoint ngayon, okay? But iba kasi ang gusto kong mangyari ngayon. Okay. Mark chapter 4. Mark chapter 4, sorry. Mark chapter 4. Medyo madilim na. Medyo contrasting na. Mark chapter 4, simulan natin ng verse 1. Okay. Sabi dito, so dire-diretso yung line, sabi dito ako magbasa. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that teach by the lake daw, ayan, so teaching by the crowd, idapan tayo. Okay, so, the crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat it out on the lake, while all the people were along the shore of the water's edge. He taught them many things by parables, and in his teaching said, "Listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some of it fell along the path, and the birds came where it ate up. Some fell on the rocky places up quickly because the soil was litang stage. Some fell on the sunny ground. Balik tayo yan. Some fell on sunny ground where it did not sunny ground po. Okay. Some fell on sunny ground where it did not have much earth. Immediately it sprang up because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root in it, withered away. And some seed fell along the thorns, and thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. But other fell on the good ground and yielded a crop that spring up, increased, and produced some 30-fold, some 60, and some 100-fold. I'm excited. Okay. So, can I see the Bible? Can I see your Bible, guys, everyone? Can you lift up yung Bible po natin? Lift up natin. Sige, taas natin ang mga Biblia natin. Andiyan po ba? Yung mga hindi nagtataas, sa Bible ninyo. Ba't sa kwarto? Sa kwarto ba yun nagbabasa? Kunin ninyo. Kunin nyo, dali. Hindi iniiwan ng Bible. Okay. So, ilan yan? Demerit po. Minus points na yan sa team ninyo, ha? Minus points na yan. Minus points na yan. Dami pala nito. Team leaders, make sure na dala nila yung Bible nila, dala nila yung mga Bible nila. Okay? Make sure. Okay? So, nako, mga team leaders. So, yun nga eh. So, magandang illustration yan. So, nung bata pa ako, oo nga, bata pa naman ako. Nung panahon, Lord, na nagsisimula ako ng lakad ko sa Panginoon. Maniwala, ngayon kasi maganda kasi may digital Bible na. And honestly speaking, ako more sa digital Bible ang gamit ko. But I have my Bible. Ayun, nakaigab yung Biblia. Wala na, sira ng Gab. Sa'yo na yan, ha? Okay, sa'yo na yan. Okay, so... Asa mo si Gab? Ayan. So, isa sa nare-recommend kong Bible at para sa Bible reading at sa nagsisimula sa Lord, ako talaga nagre-recommend, no? It's what we call Welcome Version, Pinoy Version Bible. Kung saan, itong Biblia na to ay merong Taglish interpretation. Sino na nakarinig ng Pinoy Version? Can you lift up your hands? Sino nakarinig na ng Pinoy Version? Ayan. So, konti pala.
Okay. Basahin natin sa Pinoy version. Sabi dito, sabi dito Pinoy version. Mark chapter 4. Ang parable ng pagtubo ng seed. Pinoy version. Nagkwento ulit si Jesus, ganito ang kaharian ng Diyos. May isang magsasaka na nag-ahasik ng mga seeds sa bukid niya. Natutulog man siya sa gabi. Ay, dito, ayan, ito ba yun? Sorry pala. Mark chapter 4 verse 1. Nagturo ulit si Jesus sa tabi ng Lake of Galilee. Sa sobrang dami ng taong pumunta, sumakay si Jesus sa bangka. Sa isang bangka at doon siya umupo habang nakatayo naman ang mga tao sa tabing dagat. Nagturo siya at maraming bagay sa mga tao gamit ang parables niya. Makinig kayo. Minsan may isang lalaki pumunta sa bukid para maghasik ng mga seeds. Sa paghagis niya, may mga seeds na nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga seeds naman na nalaglag sa mabatong lugar na may konting lupa, tumubo agad ang mga ito dahil mababaw ang lupa doon. At tumubo agad ang mga ito. Ang mga ito dahil mababaw ang lupa doon. Noong umaraw, nalanta agad ang mga tumubong tanim dahil wala ito masyadong ugat. Nalaglag naman ang ibang seeds sa mga matitinik na halamanan at sinakal ang mga halamanan ang mga seeds na tumubo, so hindi sila nagbunga. Pero may mga seeds na napunta sa matabang lupa. Sabihin mo, matabang lupa. Lakasan natin, sabihin natin, matabang lupa. Kung saan tumubo ang mga ito, lumago at tamunga ng 30, 60 at 100. Thank you, God. Thank you. Okay. So, nung nagsisimula ako sa Lord, meron akong Bible at yung Bible ko na yun ay makapal. Malaki, makapal. Ang tawag ko doon ay Teen Study Bible. Binigay lang sa akin yun. So sa panahon natin wala na yan. So Pastor, gaano kakapal yung Teen Study Bible? Kung nakita nyo yung hawak-hawak kong mga Bible kanina, wala yan. Yung Bible nyo, wala yan. Okay? So gaano siya kakapal? Ganito siya kalaki. Ganito siya kakapal. Ay, ganito siya kakapal. Ganito siya kalaki. So malaki. Para akong nagdadala ng encyclopedia na Bible. Okay? Teen Study. Gusto ko siya yung Bible na yun kasi maraming drawing. Kasi syempre bago ka. Pag ikaw yung bata, bibigyan mo ng Bible. Gusto niya maraming illustration, maraming drawing, maraming kung ano-ano. So, ganoon yung Bible ko. And guess what? Yung Bible na yon during that time is dala-dala ko kung ako ay umaalis ng bahay. Kadalasan, dala-dala ko siya. At alam niyo po, hindi siya magaan. Mabigat yung Bible na yon. So tuwing umaalis ako ng bahay, may isang bagay akong pinaraktis sa buhay ko na ang sabi ko na gusto kong matutunan ng bawat isa, lalo ng mga kabataan dito, syempre pati ng magulang, is this. Pag umalis ka ng bahay na wala kang dalang Biblia at follower ka na Jesus, pangit ka. Tinamay ka tabi mo, sabi mo nga, pangit ka ba? Yan, okay? Hindi pangit ang ugali, literal pangit. Okay? Sabi mo, tingnan mga katabi mo, pangit ka ba? Tanongin mo, pangit ka ba? Yan, di ba? Ano sabi? Ikaw po papayag ka. So ako, may ganung mindset na pag hindi ko dala yung Bible ko, pangit ako. Pero in reality, habang tumatagal, it's a good discipline at tumagal siya eh. Kasi siyempre dumating na rin yung time na masyadong mabigat na at kailangan ko baguhin na yung style and so on and so forth. So ngayon, as a pastor, isa sa pinapractice ko is every time nagtatravel ako. Sino sa inyo pag kayo bumabiyahe, anong ginagawa ninyo during sa time na nagbabiyahe kayo? Kung ikaw lang mag-isa, anong ginagawa niyo? Sino natutulog? Yan. Sino nakipag-chismisan? Kanino pa sa katabi ko? Ewan ko. Diba? Sino dito nag-games pag nagbabiyahe sa cellphone, nakatutong sa cellphone, nag-social media? Diba? So kadalasan ngayon, pag mapapansin mo, and including myself, pag nagbabiyahe, pamatay ng oras yung ating gadget. Tama po ba? Okay.
But ako, I want to make it so productive na ang ginawa kong practice in lifestyle, hindi ko lang sinasabi ito sa inyo dahil for the sake para may masabi lang. Pero ginawa ko lifestyle even kahit i-check niyo po yung ating cellphone, meron po ako dinownload doon na Audio Bible podcast version. Kung saan araw-araw sila na parang ganito, nagkasalita sila, okay, good morning everyone, so now it's time for us to read the Word of God. So every day, babasahin lang yung Biblia, podcast version, para ka nakipag everyday. At tuwing nagka-travel ako, kasi pwede mong balikan yung mga dates. Like, babalikan mo yung January 1, 2025. Genesis chapter 1 yun, ganyan, okay? So, everyday, habang nagka-travel ako, I will tell you, wala, isa yan. Kung hindi, ang laman ng aking majority ng laman ng pinapakinggan ko is either worship song, things na makakatulong sa'yo sa improvement mo, and audio daily Bible. So yung audio daily Bible na yun, every time na hindi ko kaya, hindi ako makakapagbasa for this, kasi on example, kailangan ko malis ang bahay, I make sure to listen to the Word of God. And nakakailang chapters ako nun, kasi ilang oras yung biyahe. Diba? So, minsan, hindi mo alam kung, Pastor, may nare-receive ka ba, may na ganyan. Guess what? The Word of the Lord says, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Sabi mo nga, faith comes from hearing. Lakasan natin, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Isa pa, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Diba? So sa Bible, 2 beses, ayan o, sabi, 2 beses sinabi faith. Ang pananampalataya daw ay nare-receive mo o pinagagalingan niya ay ang pakikinig at patuloy mong pakikinig sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, every time that you listen to the Word of God, every time you read the Word of God, every time you speak the Word of God, tumatatag ang pananampalataya mo. Amen po ba? Tanong, kamusta ang pananampalataya mo? Kamusta yung faith mo? So isa sa gusto kong gusto kong i-present this morning is this. I want you to become a trailblazer of someone who's in love with the Lord, with the Word of God. Diba? Who's in love with the Word of God. Na yung susunod sa'yo, may impluwensyahan mo sila na sila ay may in love din sa Word of God. Amen ba? At yung mga taong nakapaligid sa iyo, may impluwensyahan mo sila with the Word of God. At yung mga pamilya mo, may impluwensyahan mo sila with the Word. Yung kasi ang purpose ng trailblazer. Ang trailblazer, ang sinasabi ng trailblazer, dito tayo dumaan, dito ako dadaan, dito ako, sundan niyo ako. Ibig sabihin, you're making an influence. Ibig sabihin, you're opening doors, you're creating path. Nagkikreate ka ng daan kung saan dapat pumunta kahapon. Kung sino nauuna ba yung leader kahapon sa ating Amazing Grace? Oh, yung leader, siya yung trailblazer. Ibig sabihin, kung mali din yung direksyon ng leader, mali din yung ano. Paano kung tama? So, ibig sabihin, kung gusto maging trailblazer, tulad ng ating mga napagsabihan kahapon, it's very important for us to love the Word of God. Amen po ba? Amen po ba, campers? This is what I want. Sabi mo sa katabi mo, sumagot ko, wala kang breakfast. Ayan, okay. Okay. At tanong, kaso may magnanakaw ng Word of God sa binasa natin sa Mark chapter 4. May nagnanakaw ng salita ng Diyos at walang ibang nagnanakaw. Sino dito pinaagaw ang Word of God? Kahapon. Sino na nakawan? Di ba? Anong ginawa mo? May nakaganon nakaganon pa yung isa, di ba? Nakaganon pa siya. Di ba? Si Ate Danis, takot na, nagkakapag-gaan na, Ate Danis, wala eh. Sabi, huwag natin galawin yan. Tutumba tayo dyan. May gano'n. Sino dito, anong naramdaman nyo kahapon nung time na sinusubukan nakawin sa inyo yung Biblia? Tapos hindi mo alam saan manggagaling. Yung kukuha. Tapos may moment pa, kala mo tapos na, hindi pa pala. Alam mo yung gano'n? Di ba? Na, akin yung Word of God. Akin yung Biblia mo. Akin yung Biblia mo. Tapos, hindi pa nga tapos, pero akin na. Ayun, di ba? Sino yun? Si Nicolo. Di ba? Yun. Tapos ngayon,
mayroon na kayong mindset. Anong mindset ninyo? Ay, nako, nandyan. Nako, ano yung Word of God? Actually, mga kapatid, ang ginawa natin kahapon, it's more than a game. That's a gesture, a symbolism, a prophetic gesture. Pag sinabing turuan ko kayo ng isang mga terminologies na makaririnig nyo madalas, probably sa church na. A prophetic gesture. Pag sabi prophetic gesture, isang bagay na ginagawa mo kasi gusto mong makita mangyari sa buhay mo. So, isang bagay na ginagawa mo kasi gusto mong makita mangyari sa buhay mo sa inaharap o pag-alis natin sa lugar na to. Ano yun? Na hindi mo papanakaw yung Word of God. Yes, yung iba nakuhanan, pero the point is, pinaglaban mo naman eh. Hindi mo naman sinabi na, ito na, sige, sa'yo na. Akin yung Word of God. Ito na. Okay. Hindi ganon. So sabihin mo nga sa katabi, paglaban mo yan. Yan. Paglaban mo yan. Di ba? Pinaglalaban ng Word of God. What you receive, pinaglalaban. Kasi just like in Mark chapter 4, merong apat na klase ng soil kung saan bumabagsak ang salita ng Diyos. Una, bumabagsak daw siya saan? Sa ganyan. Sa daan. Diyan lang, oh. So, diyan sa dinadaanan mo, may mga buto dyan. Kasi lalo sa lugar na to, mapuno, may mga buto dyan na bumabagsak. And yung mga buto na yon is something na merong madaling kuhanan, madaling nakawin, madaling kainin. Sino yun? Yung mga tao na receive the Word of God, after ng come, balik sa dating buhay. So, ano nangyari sa power ni Holy Spirit? Ano nangyari sa freedom na binigay sa iyo kagabi? Ano nangyari? Wala nangyari. Bakit? Kasi nga, pinanakaw mo. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, wag natin ipanakaw. Nakasan mo, di ba? Di ba, wag natin ipanakaw. Papanakaw mo yung Word of God eh. Hindi pinanakaw ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Di ba, hindi pinanakaw ang salita ng Diyos. Pinaglalaban ang salita ng Diyos. Kaso, mayroong mga pathway, may mga puso na bato. Pusong bato ka ba? Matino. Pusong bato ka, di ba? Anong pusong bato? Manhid. Pinagsabihan na, ginamitan ng mga Bible verse. Ginamitan ng mga Word of God. Wala pa rin nangyayari. Alam mo yung ganon? Ginamitan na ng correction. Word of God pa rin. Wala pa rin nangyayari. These things ay pinanakaw day. Everyone, campers, trailblazer, genrep, I just want to say to you guys, don't let the enemy steal the Word of God from your heart, from your life. Is that an amen? Amen. Diba? Kasi kung ipapanakaw mo yung Word of God, masisira ang buhay mo. So, kamusta? So, unang-unang klase ng bato, klase ng puso, ay puso na, ito na yung Word of God. Panakaw ko na. Pangalawa, sila yung mga tao na na-receive lang, nakarinig, and it's over. Wala nangyari. Panandalian. Pangalawa, tumubo raw sa batuhan. Ito, maraming batuhan dito. So, tingnan niyo yung mga halaman na may bato-bato doon, nasa may mga batuhan. Tumutubo sila, mabilis. Ito yung mga tao na naging on fire kaagad kay Lord. Grabe yung camp. Grabe Jesus, I love you. Nagsisigaw pa, pumunta, may bagong papasok na klase, di ba? Pagdating mo ng pasukan, sinisigaw mo, alam mo, love ka ni Jesus, grabe love ako. Naging on fire tumubo agad. Kasi mababaw yung ugat. Experience lang. Alam nyo, pagkatapos ng camp, on fire kayo. Pagkatapos ng retreat, sobrang in love ka kay Jesus. Magde-devotion ka niyan. Pe-pray ka niyan. Kasi meron pang may hype pa. Meron pang feeling, nandito ako, grabe, ibang klase ginawa ni Lord. Actually, yun ang point na mga ganito gawain, to reignite the fire. Sabi mo nga, reignite the fire. Sabi mo nga, ignite the fire. So nagkikreate ka ng spark, nagkakreate ka ng apoy, parang nagpapauling ka, nagkikreate ka, pinag-aalab mo yon. Pero kung hindi mo papaypayan, mawawala yung apoy. Amen po ba? Kung hindi mo papaypayan, mananakaw siya. So tutubo siya, pero panandalian lang.
Gano'ng katagal? Baka nga 1 week lang, wala na sa church yan eh. O, tignan mo, sabi mo, mag-church tayo sa linggo. Lakas mo, yan. O, church sa linggo ha. O, church sa linggo. O, pastor, sino yung mga gano'n na nananakawan? Yung mga natutulog, yan, nananakawan yung mga yan. Okay? Kasi nung natulog ka, nakamiss ka ng point. Nako, yun pala yung pinaka-importanting point na para sa iyo. Na-miss mo pa. Sino dito natutulog every time worship service natin? Lalo na, dumarami na tayo. So dati kasi, konti tayo, huling-huli ka pag nakikita ka na natulog ka na, di ba? Ngayon dumarami na, uy, tago mo ko, di ba? Tago mo ko, nakatago ako. Di ba? Yung iba, talent na namin yun. Huwag nyo na kami palsinin. Ako naman, aaminin ko eh. Lalo na mayroon mga time na talagang dire-diretso yung Word of God. Talaga, kahit anong pwesto mo, talagang gusto mo mang hindi matulog. Diba, kahapin, kagabi nga lang, sabihin ko sa inyo, meron yata ang 10 seconds. Aba, nagpipreach yung Pastor Nathaniel eh. Hindi ko na alam saan ako napupunta eh. Diba? Diba? O, aminin. Sino dito ang ganda ng preaching ni Ate MJ pero tulog ka na? Eh, lalo na nung unang araw. Ay, hindi nung unang araw kay Kuya Warren, medyo may energy pa kasi wala pa tayong ginagawa nun eh. Hindi ka pa puyat. Ay, hindi, yung ba puyat pala? Pero dahil kararating lang, andun pa yung hype. Kaya nung nagpipreach si Kuya Warren, medyo gising pa yung mga tao. Pero yung kay Ate MJ kahapon, ganung oras din, ganang preaching, powerful, pero yung umamin ka, tinamay katabi mo, sabi mo, aminin, aminin. Diba? Asan ka? Nasa dreamland na. And that's the point. Nananakawan. So sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo naman ipanakaw. Sabi mo nga, huwag mo naman ipanakaw. Yan, okay? So, wag lang hanggang experience, wag lang hanggang hype. Isa buhay natin. Isa na amen, campers. Isa na amen, Gen Rev. Hindi lang tayo hanggang experience lang. Amen po ba? Di ba, na-experience mo si Jesus dito? Oo, yung nangyari dito, that's what we call experience. Ano tawag doon? Ate Garot, memory core? Core memory. Okay. Core memory. Meron ka ng core memory. This is what happened in the camp. And I will treasure this forever. Meron na akong memory ng ganito, pero sana wag lang hanggang memory. Baka mamaya maging hanggang dun ka na lang. Wag naman. Okay, pangatlo. Saan napunta? Doon sa tinatawag na thorny soil. Sabi mo nga, thorny. Ano yung matinik? Tumubo doon. Pero ano nangyari? Sinakal. Yung pagsakal na yon, tumubo siya, lumago ka, kaso sinakal, kaya hindi namunga. Yung mga walang bunga. Nasa church, pero walang ginagawa para sa Lord. Nasa Bible study, pero bisita lang. Wala akong pinapatamaan dito. Kung nandito ka, kung ikaw yon, panahon na para magbago. Amen po ba? Di ba? Kaya nga binabalik ka, pwede mo tanong ko nga sa isang disciple natin, nakailang balik ka na? Bakit ka balik ng balik dito? Bakit ka balik ng balik sa Lord? Hindi naman nagkataon yun eh. Hindi nagkataon na balik ng balik ka lang. Binabalik ka ni Jesus kasi merong Word of God na nakatanim sa'yo. Amen po ba? Lagi may Word of God. So the Word of God will always call you back to Jesus. Lalo na kung matagal ka na nagsaserve ka, Lord, the Word of God will always call you back to Jesus. Kahit lumayo ka na, the Word of God will always call you back. At sabihin niya sa iyo, nak, balik na, nak, church na, nak, mag-serve ka na ulit. Paulit-ulit yun. Kaya nga nung pagpunta mo sa simbahan, nung ang tagal mo nang hindi nakapag-church, is na church ka ulit. Parang hindi ka at ease, parang uncomfortable ka. Tapos na-miss mo yung mga kanta. Pero habang tumatagal, nakita mo yung isa nagigitara. Dati ka nagigitara, nakikita mo yung kamay mo, gumaganon na. Ganon. Tapos maya-maya, nakita mo yung sarili mo, nag-aaral ng worship song, bumili ka na ng gitara, at mamaya, nagigitara ka na para kay Lord. Amen po ba? Diba? Yun eh. Bakit? Kasi may Word of God na natanim sa iyo at sabi sa Biblia, hindi babalik ang salita ng Diyos sa Kanya na hindi na-accomplish ang purpose. At isa ang purpose ng Word of God is pagbabago. Kaya pag may natanim sa iyo, andyan lagi yan. Ang problema, merong nananakal ng Word of God. The more you don't listen to the Word of God, pahina ng pahina ang boses niya. To the point
na akala mo, hindi mo na siya naririnig. Naririnig mo pa rin ang Word of God. Ayaw mo lang pakinggan. Tingnan mo yung katabi mo. Makinig ka kasi. Ayan. So, Pastor, sino yung mga tinik sa buhay natin? Mga pressures of life. So, bibigyan ko kayo ng siguro 2 letter P o 3 letter P. Number 1, yung tinatawag natin priorities. Pastor, hindi ako makakapag-church. Bakit? Kasi maglalaba ako. Pastor, hindi ako makakapag-church. Bakit? Kasi marami akong assignments. Pastor, hindi ako nakapag-devotion. Kasi, Pastor, marami akong exam. Pastor, hindi ako nakapag-word of God and so on and so forth. Kaya ang unang naming tanong sa mga lead, sa mga bawat kakamustahin ka, tapos medyo madalas na magandang unang tanong is this, kamusta ang devotion mo? Sinabi mo sa katabi mo, kamusta ang devotion mo, kapatid? Yan. Diba? Kamusta ang devotion mo? Kamusta ang word of God sa buhay mo? So this is very important. So priorities. Dapat maayos ang priorities natin. Pangalawa, pressure. Sabi mo, pressure. Huwag ka na mag-church, sabi ng parents mo, sabi ng magulang mo, sabi ng kaibigan mo, sabi ng kung ano-ano pang ano sa paligid. Pressure, pinipressure ka, either in a way of persecution, either in a way of something that is not good, pinipressure ka. Sino dito nakasama ng camp, pero bago ka makasama, marami ka narinig? Di ba? Sino dito, muntikan ka ng, meron tayong kwento dito, muntikan na hindi makasama ng camp. Alam niyo po, muntikan din bakit? Last minute, nagbago yung isip ng parents. Tapos kami biglang, o kausapin mo si ganito, si ate mo, kausapin mo ganyan. Last minute Isa nakaka-pressure Ayun. Di ba? Pero I will tell you, the Word of God, kung pinaglaban mo at ipaglalaban mo, ipaglalaban ka rin nito. Okay. Finally, yung last seed natin as we end, kaya ko si, Leo ko na lang. As we end. So, merong Word of God. Isa sa nagnanakaw ng Word of God sa panahon natin ngayon, alam niyo kung ano? Gadget. Sabi mo nga, gadget. Meron nga ako nabalitaan, hindi siya, gusto niya sumama dito sa camp. Kaso nung in-announce ko, walang ML, o sino nakasurvive na walang ML? Ayan, ayan. Yung mga nag-ML dyan, lagot kayo sa Lord. Ayan, nag-ML ka pero hindi ka nagbasa ng Bible. O, kita mo, patay lagot na, sabi mo, ikaw yun. Okay? Pastor, hindi ako nag-ML. Social media, TikTok, o yan, ako. Pero mo ng cellphone. Pero mo ng cellphone. Kahit mo sa pera lang. Ito. This cellphone, sino may cellphone? Diba? Ang cellphone mo, hindi siya masama at hindi siya mabuti. Wala naman siya sariling decision para sa... Hindi, may nagsasabi, ay ayaw ka mag-cellphone, bad gawa ng demonyo yan. Magnakaw. Ang cellphone po natin, hindi siya masama, hindi siya mabuti. Magiging masama o mabuti siya depende sa gumagamit. Itong cellphone na to ay pwedeng maging laman ng mga scandal videos. Pwedeng maging laman siya ng mga paninirang puri. Pwedeng maging laman siya ng mga bagay na hindi magaganda. Pero pwede rito maging laman ng mga Word of God. Pwede rito maging laman ng mga bagay, ng mga preachings, ng mga bagay na magre-reignite ng apoy mo sa Panginoon and so on and so forth. Itong cellphone na to ay pwedeng gamitin para mapalapit ka sa Diyos o mapalayo ka sa Lord. Ini-example ka lang yung cellphone kasi ito madalas meron tayo Pero lahat ng klase yan. And if you're going to ask me, Pastor, hindi mo ako naiintindihan, masyado kong spiritual, excuse me po. Ang pastor nyo ay isang gamer po. Pero ang games ko, mga PC game, mga computer games, mga PlayStation gamer ako. Hindi po ako pastor na pambundok. Okay? So, I can relate to you, and kung gusto nyo baka magulat kayo, mas marami pa akong hobby na medyo kala nyo na hindi hobby ng isang pastor. Pero ang point ko is this. Ito,
tumingin ka sa akin everyone, lalo mga kabataan. How do you use the gadget that you have? Or how do you put the Word of God sa time mo? Mas mahaba pa yung oras sa cellphone mo kaysa sa Word of God. Sometimes, pag naiwan mo yung cellphone mo, hindi ka na magpakali. Tama po ba? Di mo, sino dito kayang mabuhay 24 hours walang cellphone? Weh. 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 May kilala ako, wala nang ibang ginawa, kundi nakatutok, alamin mo sa cellphone mo, kulang na lang nakadikit sa mukha. Sino dito naglalakad ka, nagsa-cellphone ka? Totoo, aminin. Sino dito nagdapa ka na kasi naglalakad ka, nagsa-cellphone ka? Minsan nakikita, ma-source pa nga eh. Talaga may mga driver pala pag nagda-drive, no? Yung cellphone nila, gumagano-gano. Habang nagda-drive, jeep pa yun, ha? Use this cellphone para mag-glorify si Lord. Lalo mga kabataan ngayon, guess what? Parangkahang usapan. Laging may magnanakaw ng salita ng Diyos. Entertainment in any form will steal the Word of God from you. Games, movies, whatever. Entertainment in any form. Bakit? Masayahe. Another one. Hindi lang yun. Marami ang pwede magnakaw ng Word of God, pero ito sinabi, kung iingatan mo ang salita ng Diyos, sabihin natin, iingatan ko. Kinasa ba tayo tumayo? Hindi lang dapat hanggang camp ang Word of God. Kung iingatan mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, iingatan ka. Sabi sa Bible, yung Word of God, lumago, nag-produce ng 30, 60, 100 times na bunga. Ibig sabihin, yung Word of God, talagang nakita yung pagbabago sa buhay. Yung Word of God, ibig sabihin ng puno, mga kapatid, is this: how we treat the Word of God will eventually reflect in your life. In other words, kung siseryosohin mo lang ang salita ng Diyos at kung gaano ka kaseryoso sa salita ng Diyos, dito mo makikita yan sa buhay na meron ka. Tanong, kamusta ang buhay mo? Nare-reflect ba yung Word of God? Hindi kasi pwedeng church ka lang. Hindi pwedeng camp lang tayo. Hindi pwedeng hanggang Bible study ka lang. Alam niyo po ba bakit? Kasi 24/7, hindi naman all the time nakatingin kami sa inyo o nakatingin kayo sa akin. Pero 24/7, si Lord laging nakatingin sa iyo. And if you're just going to learn how to love the Word of God, I will tell you, it will reflect eventually in your life. So let me end with this. It's going to reflect in your life in all aspects, spiritually, physically, emotionally, mentally, even financially. Makikita mo, totoo ang salita ng Diyos. Paano mo malalaman na totoo ang salita ng Diyos? Hindi mo nga iniingatan eh. Uwe, totoo ba yan? Bago mo pa ma-experience, wala na. Sige, tanungin ko ka. Campers, kamusta ang salita ng Diyos sa buhay mo? So this morning, mamaya kakain na tayo ng breakfast. Mamaya may baptism, may swimming. Meron tayong isa pang games. Exciting. Pero may tanong ako. Sa loob ng busy time na yon, sa loob ng 3 days na nandito tayo, naisingit mo ba on your own yung Word of God? Nakakabilib kasi may nakikita ko isang kabataan doon. Yung sa open area, kung sa tayo ako umaga.
Every night, nandun siya, nung isang gabi, tapos kahapon din. Yung kahapon, di ko na siya pinansin. Andun siya, tapos nakaupo lang siya. Tapos dala niya yung Bible, tapos nag-aaral siya. Siya lang nag-iisa doon. Siya lang nag-iisa doon. So gabi na yun. So, nag-iisa siya doon. And that young people, that young person I mean, is doon and spending time with the Lord. Kahit saglit lang. Makasingit man lang. So, ikaw, kamusta yung Word of God? So, I pray, aalis tayo sa lugar na to na handa mong ipaglaban yung salita ng Diyos. Is that an amen? Na handa mong i-apply ito sa buhay mo. Is that an amen? So we're going to pray for this. And be a trailblazer of someone who's in love with the Word of God. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo this morning. And let the Word of God reflect in our lives. Let the Word of God reflect in our lives, Lord, na ito ay makikita talaga sa lahat ng aming gagawin, sa pananalita, sa kilos, sa pag-iisip, sa response, and everything. Let the Word of God come forth. And let the Word of God manifest. Lord, kung ang puso namin parang wayside lang, nananakaw kagad, stony, Lord God, tumutubo pero hanggang hype lang, thorny, Lord God, mali-mali yung priorities namin at nagpapadala kami sa pressure kaya nawawala yung Word of God. Panginoon, humingi kami ng tawad. In this morning, wala kaming ibang gusto kundi yung salita ng Diyos, maging seryoso kami dito. So therefore, simula sa araw na to, we acknowledge you, Lord. Salamat po, Panginoong Diyos. Aalis kami ng lugar na to na gusto namin yung Word of God maging fertile soil sa amin, maging fertile ang puso namin. Mamumunga, makikita ang pagbabago. Salamat po, Panginoon. Can you put your hands on your heart? At sabihin mo sa heart mo, puso. Sabihin mo, puso. Itama mo priorities mo. At isa, sabihin mo, puso. Priority mo, Word of God. Puso. Priority mo ma-in love sa Word of God. Let me pray for you. Lord, thank you for this moment. And let the heart of everyone here, everyone of us, fall in love so much with the Word of God. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name. Everyone says, Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, everyone. Sa malakas sa palakpak sa ating Panginoon Diyos. Amen. Okay. Upo muna po, mabilisan. So, yung committee, pwede na kayong mag-ready. So, ready? Wala naman. Ready lang kayo. Okay, mabilisan lang. Okay, instruction. So, okay na yung breakfast natin? Ha? 7:30. Yan, okay. So, magbe-breakfast na tayo. Okay, magkakape na tayo. May kape, Ate Chay, may kape pa ba tayo? Bumili po kagabi. Ha?